Isa sa mga nagiging dahilan ng mga vehicular traffic incident na nangyari sa makalsadahan ay dahil sa mga pasaway ng mga drivers at hindi sinusunod na ginagawa ang maligtas na pamantayan sa pagmamaneho. Ayon kay Dr. Paula Pasijonco, ang siyang Regional Director ng Department of Health Region 1, nakabilang sa mga dahilan sa tuwing may mga naitatalang insidente dahil ang driver ay hindi nakafocus sa kanyang pagmamaneho, na kung saan ay mayroong mga ginagawang iba habang sila ay nagmamaneho, gaya na lamang sa paggamit ng cellphone kapag may kinukuhang gamit sa kanilang mga bag, nakikipag-away at iba pa. Bukod dito, isa rin sa kanilang nakikita ay hindi pagkukondisyon at pag-check sa mga sakyan bago bumiyahe. Anya na dapat ding maging alerto kapag sila ay nasa kakalsadahan. Samantala, may panawagan naman ito sa publiko at sa mga otoridad na kung may makita man silang sira na makalsadahan ay agad na itong report sa kinaukulan at maiwasan ang mga insidente. Another unsafe behavior is multitasking. Yun, sinabi ko na nga, texting. Minsan may kinukulikot sa bag, minsan nakikipag-away, minsan nagyayaya ka pa sa likod. Yun ang mga multitasking. Next is not ensuring roadworthy vehicle. Dapat chine-check natin yung mga vehicles natin before driving. Ano ang pinaka-importante? Check the brakes. Yung brake, palagi lang yun. Ay, hindi ko alam. Wala na palang brake. Okay? Another thing is, check kung manual siya o automatic. Kasi magkaiba yung pag-drive, pag manual at automatic. Another unsafe behavior is assuming that the other vehicle will stop. Ay, akala ko mag-i-stop siya. Nagtuloy-tuloy. Ikaw nagtuloy-tuloy din. So, nagbanggaan kayo. So, these are examples of unsafe behavior. Again, we go to the letter E acronym, which is emergency hotlines. I hope our mayor can identify emergency hotlines for the municipality up to the provincial and regional level. For the R, report unsafe road conditions. So, kung nakita nyo na sira na yung bridge, natanggal yung mga, ano pa nga yan, signages. Kung signages, mga ganon, tawagan nyo si DPWH. Huwag niyong hintayin na, hindi ko responsibilidad yan. Lahat tayo ay may responsibility. Pag nakita natin na may mali, report na lang kagad. Kung katsika nyo si Mayor, edi-report kayo kay Mayor. So, yung letter O, observe speed limit. Iba-ibang road, may speed limit yon. Hindi naman kasi ganun ka-safe yung mga roads natin. So, depende sa area, yung meron yang speed limit. Kaya, importante na nag-driving lessons kayo para nalalaman nyo ano ang mga speed limit sa area nyo. Letter A, use of helmet and seat belt. Alam nyo, yung pinaka-highest talaga na vehicle, ang pinakamaraming, na road crash injuries ay yung motorsiklo. Bakit? Hindi nag-helmet. Kung may helmet man, yung mga chipipay dyan, na nauna pang makasugat kasi nag-crack ka agad, nasugat ka pa. Yung maganda mong mukha, nasugatan pa sa chipipay na chipipay nyo na helmet. Di ba nakatawa kayo? Next is of course the use of seat belt. Katapos, kung may mga babies kayo, anong gagawin? Di ba may mga car seat yon for babies? So, gamitin din ninyo
And letter D, don't drink and drive. Palagi yan. Okay? One shot lang. Yung malakas pala yung alcohol ng one shot na yun. So, for the road safety, uminom ng isa pa. Edi nabangga. And lastly, shared responsibility. As I have said, responsible po tayong lahat sa road safety. So the Department of Health recognizes the vital role of road safety, ensuring the overall well-being of our community. We are committed to working hand in hand with the local government, our law enforcement agencies, our transportation authorities, and most importantly, with each and every one of you to cultivate a culture of safety on our roads. Let us use this month and the days to follow to be more mindful, more responsible, more vigilant, and every time we use the roads. Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network, Kina Country Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!